Akala ng iba, basta Kristiyano ka, hindi ka dapat kinakabahan o natatakot. Kapag may pananampalataya ka, hindi ka dapat anxious. Pero sa totoo lang, ganun ba talaga ang nangyayari sa totoong buhay? Minsan kahit ang mga tapat kay Lord, pwedeng makaramdam ng matinding pag-aalala, takot at anxiety. Ang root ng anxiety, focus, hindi lang takot. Akala ng marami, ang anxiety ay laging dahil sa dami ng problema. Pero kung titingnan mong mabuti, hindi lang problema ang root, kundi kung saan ka nakatingin. Ang focus mo, yan ang nagpapalakas o nagpapahina ng loob mo. Kapag ang mata ng puso mo ay nakatutok sa takot, sa bills, sa future, sa worst case scenarios, mas lalo mong nararamdaman ang bigat. Bakit? Kasi minamagnify ng focus mo ang isang bagay. Ang magnifying glass, maliit lang naman. Pero kapag tinutok mo sa isang bagay, pinalalaki nito ang tingin mo roon. Kaya kung focus mo ay puro alalahanin, pagkukulang, o paano na kung magugulat ka na lang. Lumiliit ang Diyos sa mata mo, pero lumalaki ang problema. Hindi dahil lumaki talaga ang problema mo, kundi dahil sobrang tutok ka na roon. Kaya ang sabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4 verse 6, "Do not be anxious about anything." Pero teka lang, hindi lang ito basta utos na huwag kang mag-alala. Hindi niya tayo iniwan na nakahang. Tinuruan niya tayo paano palitan ang focus natin. At ang sagot? Hindi positive thinking, hindi distraction, kundi prayer, worship, gratitude. Dahil kapag kay God na nakatuon ang focus mo, mas lalo mong naaalala. Mas malaki siya kaysa sa anumang kinatatakutan mo. Step 1. Magdasal ng totoo nang walang pagpapanggap. Kapag sobrang worried tayo, ginugugol natin ang oras natin para mag-overthink, mag-panic, at mag-isip ng worst case. Pero ang tanong, nakapag-pray ka na ba? Kung may time kang isipin ang takot mo ng paulit-ulit, may time ka ring ilapit yan kay Lord. Hindi show ang prayer. Hindi kailangan maging perfect ang sasabihin mo. Sa totoo lang, gusto ng Diyos yung totoong puso, hindi yung maganda lang pakinggan. Kung natatakot ka, sabihin mo sa Kanya. Kung naguguluhan ka, aminin mo. Hindi Kanya huhusgahan. Sa halip makikinig siya, at doon magsisimulang gumaan ang loob mo. Kapag sinabi mo ng totoo ang nararamdaman mo kay Lord, may nababasag sa loob mo. Yung pride, yung bigat, yung pressure. Step 2, maging specific, kasama ang pasasalamat. Ang sabi ni Paul, present your requests to God with thanksgiving. Bakit may thanksgiving kahit may problema? Parang kontra sa natural na response natin to. 'Di ba? Kasi kapag may problema ka, ang instinct mo, magreklamo, umiyak, o magtanong. Hindi magpasalamat. Pero pansin mo, hindi lang basta mag-pray ang instruction. Sabi niya, mag-pray with thanksgiving. Bakit? Kasi ang pasasalamat ay nagpapalit ng lente ng puso mo. Mula sa tanong na, Lord, bakit ganito? Napapalitan ng Lord, salamat. Kasi kahit ganito, nandito ka pa rin. Kapag nagsimula kang balikan ang mga ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yung provision niya noong walang-wala ka. Yung peace na binigay niya sa gitna ng iyak. Yung strength na hindi mo in-expect na kaya mo pa. Nagkakaroon ka ng lakas ng loob para harapin ang susunod. Bakit? Kasi yung Diyos na tumulong sa'yo noon. Siya pa rin ang Diyos na tutulong sa'yo ngayon. At yung pasasalamat, hindi ito pagkukunwari. Hindi ito denial. Hindi ito pagpapanggap na okay ka kahit hindi naman. Ito ay pananampalataya. Ito ay pagsigaw ng puso na, Lord, hindi pa tapos ang laban, pero salamat, kasama kita sa laban. Ang kapayapaan ng Diyos, hindi lang pampakalma, proteksyon ito. Ang sabi sa Philippians 4:7, And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Yung salitang guard dito, galing sa military word na ang ibig sabihin ay may sundalo sa gate ng puso mo. Hindi lang ito feel-good emotion.
Ito ay divine protection laban sa mental attacks ng kaaway. Ang peace ng Diyos ay hindi lang pang-relax. Ito ay panangga. Hindi ibig sabihin may magic na mawawala agad ang problema. Hindi ito parang pain reliever na inom ka ngayon, okay ka na bukas. Ito ay isang relasyon. Ito ay bunga ng connection mo sa Prince of Peace, si Jesus mismo. Kapag dinala mo kay Jesus ang bigat mo, hindi lang siya nagbibigay ng sagot. Binibigay niya ang sarili niya. And in His presence, panic loses its power. Yung dating bumabagabag sa'yo. Yung dating nagpapalakas ng kaba mo. Kapag nasa presensya ka ni Jesus, parang nawawala ang lakas ng mga iyon. Hindi dahil naglaho na sila, kundi dahil mas malaki siya at higit na makapagyarihan kaysa sa anumang takot sa puso mo. Kahit di magbago ang sitwasyon, pwedeng magbago ang puso mo. Minsan kasi, akala natin ang solusyon sa anxiety ay, Lord, alisin mo na lang to, ayusin mo na agad. Pero paano kung mas mahalaga sa Diyos ang katahimikan mo sa loob kaysa sa pag-aayos ng paligid? Ang kapayapaan ay hindi lang kapag wala ng problema. Ito ay presensya ng Diyos sa gitna ng problema. Isipin mo to. Di ba mas mahalaga ang katahimikan ng loob kahit magulo ang paligid, kaysa tahimik nga ang paligid pero gulo-gulo ang puso mo? What if hindi mo kailangan hintayin na mawala ang problema para makaramdam ng kapayapaan? What if andyan na ang peace? Hinihintay ka lang ni Lord na mag-focus ulit sa Kanya. What if hindi mo kailangang labanan mag-isa ang anxiety mo kasi may Diyos na gustong sumama sa laban mo? So next time na naramdaman mong parang hindi ka makahinga sa pag-aalala o hindi ka makatulog dahil tinotorment ka ng mga takot mo, alalahanin mong may Diyos kang hindi natutulog. Ibaling mo ang focus mo sa Diyos at sa mga ginawa niya sa buhay mo. Nang sa gayon, mapalitan ang mga takot mo ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Madali? Hindi. Pero epektibo ba? Oo. Ang pananampalataya ay hindi kawalan ng takot, kundi pagpili na lumapit pa rin kay Lord kahit may takot. Ulitin natin to. Faith is not the absence of fear. It's the decision to run to God in the midst of it. Tayo'y manalangin. Salamat, Panginoon. Dahil alam kong kalooban mo ang bigyan ako ng kapayapaan. Hindi ito isang bagay na kailangang ipilit o pagtrabahuhan. Ito ay regalo mo sa mga lumalapit sa iyo. Salamat dahil hindi mo ako hinihiling na maging perpekto. Ang gusto mo lang ay ang puso kong handang lumapit at magtiwala. Kaya ngayon, inilalapit ko sa iyo ang lahat ng bumabagabag sa akin. Lahat ng tanong. Lahat ng takot. Lahat ng hindi ko hawak. Inaamin ko, Panginoon, natatakot ako. Hindi ko alam ang susunod na mangyayari, pero salamat dahil kilala mo na ang ending. At higit pa doon, kasama kita sa bawat hakbang. Idinideklara ko ngayon, hindi ako alipin ng takot. Ako'y anak ng Diyos. At ang kapayapaan ni Kristo ang siyang magbabantay sa puso at isipan ko. Salamat sa mga ginawa mo noon, dahil yon ang nagpapaalala sa akin na hindi mo ako pababayaan ngayon. At salamat sa gagawin mo pa. Dahil tapat ka, kahit ako ay nagkukulang. Bigyan mo ako ng kapayapaang hindi kayang sirain ang sitwasyon. Kapayapaang hindi base sa dami ng pera, sa ganda ng balita, o sa ayos ng paligid, kundi kapayapaang galing sa iyo. Ikaw ang tagapagtanggol ng puso ko. Ikaw ang kalakasan ko. At sa iyo ko ipinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Naniniwala ka bang mas malaki si Lord sa takot mo? I-comment mo ang Amen sa baba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mensahe ng pag-asa at katotohanan. Kung may gusto kang ipagdasal, i-type mo lang sa comment section. At habang nagiiwan ka ng panalangin, maglaan ka rin ng sandali para ipagdasal ang ibang nasa comments. At kung may kakilala kang nangangailangan ng mensaheng ito, i-share mo ito sa kanila. Don't forget to like, comment, and turn on the notification bell para updated ka sa mga bagong videos.